Hey yo, what's up mga kuys? Kamusta kayo? Aftermath ni Bagyong Karina. Well, kami, yung bahay namin is nilubog. Sa loob ng bahay namin is around knee level, at sa labas is hanggang hita. So dun sa bungad hanggang dibdib daw, or ko alam kung hanggang leeg. Well, so luckily safe naman kaming lahat. Yun nga lang, medyo maraming kailangan linisin. Ngayon nakauwi na ako ng Giginto at babalik kami sa Marilao. Iniwan muna namin yung bahay kasi wala kaming magagawa, kasi as in magugutom kami dun. Kasi sa ngayon nag cut off ng power yung Meralco for safety reasons. Siyempre baha, may tubig yung mga bahay, kaya pinatayan muna ng kuryente lahat. Tapos ayun, since yung gamit namin is electric stove, ayun, electric stove ang gamit namin, kaya hindi kami makakapagluto ng pagkain, saka mahirap. So dito sa amin palabas ng ilang-ilang, ayan, medyo malalim pa tubig. So sa kabila kami dadaan, hindi tayo susugal dyan kasi malayo pa ang ating babiyahihin. So yun, guys, samahan nyo ko at makita natin yung aftermath ni Bagyong Karina. At ito nga guys, dito tayo dadaan sa may cross. Aling tatagos tayo sa may Chaong, lalabas tayo ng Bukawi kasi malalim pa rin kanina yung tubig sa may parte ng Balagtas. Halos hindi pa rin daw nakakadaan sa mga light vehicles as per dun sa mga napuntahan namin kanina. Hindi ko lang dala kanina tong camera ko kasi wala naman, hindi ko naman ba ini-expect na magkakaroon ng ganitong pangyayari. Kasi ever since na tumira kami dun sa bahay namin sa Marilao, dumaan yung Undoy at Habagat. Di naman kami nalubog dun, although nagkakatubig yung mismong kalsada, gutter level, pero hindi pumapasok sa bahay namin. Kaya yung pagtaas talaga ng tubig, as in napakabilis, tapos hindi kami handa. Kaya yun, buti kahit pa paano naisalba namin yung motor tsaka sasakyan. Yun nga lang, yung kotse nga pinasok yung loob, pinasok ng tubig. At ayun nga guys, nandito na tayo sa Barangay San Paul. Hindi ko alam kung nakasaab nito kung Balagtas o Pandin pero guys, kung tatawid kayo para maiwasan nyo yung baha, dito pinakamagandang daan kasi mataas tong lugar na to hindi siya binabaha. Kaya kung ano, makakabisado nyo yung mga pasikot-sikot dito, mas mainam kasi maiwasan nyo yung baha sa MacArthur. Kaya lang talaga medyo may kalayuan yung ikot, pero sure naman na makakauwi kayo kasi wala kayong bahang dadaanan. Mataas kasi yung kalsada rito, tsaka mataas yung mismong lugar. Lakas pa din ang hangin, pero swerte kasi ano, wala naman ng ulan. Medyo mataas pa rin yung mga tubig sa mga patubig. Ayan, nakaiwas na tayo. Layo ng iniwasan nating lubak ay na baha. Ang dami natin iniwasang baha. Doon lang ang labas natin, pero at least diba, nakita nyo naman wala ng tubig dun sa dinaanan natin. Malapit na tayo sa amin. Dito sa may parting Bukawi, dahil sa ginagawang kalsada, medyo may tubig pa. Ito, nasa labas sila. So sa tabing ilog, ngayon may mga bahay kasi dyan, medyo
malalim pa pala sa loob. Kaya kami kahit pa paano, swerte pa rin kami na alam mo yun, yung pinakasabay lang ng pagtaas ng tubig, yung tubig sa amin. Tapos nung nakadaan na yung tubig, humupa na din. Ito, daming mga sasakyan na tinaas kasi talagang malalim dito, sobra. May mga tubig pa sa loob. So ayan nga, around dito sa Lulumboy medyo may tubig pa din. Medyo mataas pa din ang tubig. Ayan, may tubig pa rin yan. Talagang binabahay ang part na yan ng Lulumboy hanggang bewang pa. Grabe, sobrang lalim pa kasi may ilog dyan sa likod eh. May ilog dyan kaya medyo malalim pa siguro talaga ang tubig. Yan, tong parte na to ng Lulumboy is talagang lubog pa. Yung kaliwat kanan na yan, tubig pa din. Nasa labas pa yung mga motor. Ito sa along MacArthur Highway, medyo tubig pa din. Medyo na-trap na yung tubig dito. Medyo malalim pa yung tubig. Pero ano naman, passable na to light vehicles. Kadaan na kami dito kanina kaya sure naman na kaya na to daanan. So yun nga, sobrang daming naapektuhan dito sa amin, lalo na tong Marilao. Grabe, sobrang laki ng tinaas ng tubig dito na hindi mo inaasahan, na dati hindi naman nagkakatubig ngayon nilulubog na sa baha. I-share ko lang yung mga kailangan gawin lalo in times ng kalamidad. Unang-unang isipin nyo is yung safety nyo. Syempre kung may kasama kayong family, yung kaligtasan ng pamilya nyo. Kung may mga masasalba kayong gamit, isalba nyo. Pero kung talagang nasa emergency na, huwag nyo nang dalhin, iwan nyo na. Ako second, syempre yung makahanap kayo ng ligtas na lugar na pwede yung pag-stayan. Kaya maganda kung meron kayong mga isang kit, isang bag na bibit-bitin nyo na may lamang mga first aid kit, mga gamot, tubig at pagkain. So pwedeng dilata or much better kung makakakuha kayo ng mga energy bar. Ayan, mga energy bar, malaking tulong yun kasi isang snack lang siya pero katumbas niya is isang meal. So yun yung lamang nung isang bag na yun. Tapos pangalawa, yun nga, hanggat hindi pa safe, huwag kayo aalis dun sa isang lugar na yun. Dun lang kayo sa place na yun, na much better if makakapunta kayo sa mga evacuation site, para at least yung mga rescuer di na mahihirapan na just in case na kailangan uli kayo evacuate, or yung mismo evacuation center is malapit na ring lumubog kung baha man yan, diba? Ayan. Kung ngayon, kung tapos na ang baha, umupa na, next is mobility. Kung safe nang bumiyahe, balikan yung mga gamit nyo. Ayan. Tsaka nyo na lang balikan kasi alam nyo yun, yung buhay kahit kailan hindi yan nawapaltan. Wag yan na wala na yan. Gaya ng gamit, no, sabihin na natin mahirap magpundar, pero at least, diba, andyan lang yan. May mabibili ka pa din naman.
aftermath ng bagyong Karina. Puro putik. Ito medyo nalinis na to eh. Oh. Tanggal na namin yung mga putik pero may mga basura pa din. Sa loob ng aming bahay. Sada! Ayan. Medyo nalinisan namin to pero ayan. May mga part na putik pa din. Ayan, ito may tubig pa. So ito, yung dalawang kwarto hindi pa namin siya nalilinis. Ayan, nagbagsaan na yung mga gamit. At ito, ayan. Maputik pa. Bagsak pa lahat ng gamit. So hindi pa na yung malinis kasi ayan, yung 3D printer. Ayan, dalawa. Ito una namin nilinis kasi ayan, dito kami nag-stay nung gabi. Kaya malinis to. Maayos siya. Ayan yung aftermath ni bagyong Karina. Ang tubig is hanggang tuhod. Ayan, inabot to hanggang dito. Grabe. Bali, dala na natin tong sasakyan ni Utol. Ayan. Medyo malalim pa naman yung tubig, pero hindi na siya kasing lalim. Kaya na naman siya ng light vehicles. Ako lang talaga pinag-drive niya kasi nga natatakot nga siya. Kasi first time niyang maka-experience ng ganitong baha. Kaya ayaw niyang ilusong yung kotse niya. Pero pinasok na rin to kagabi hanggang flooring. Pero wala, no choice tayo. Kaya kailangan natin to ilusong uli. Sabi ko sa kanya pa, detailing niya na lang. Kasi yun nga, amoy dagat, amoy ilog tong tong sasakyan. Dito nga, Abangan Sur, MacArthur Highway. Ayan, medyo may tubig pa. Passable naman to light vehicles. Hindi naman siya ganun kalalim. Tsaka kapraso lang. Yung dating dating Petron. Ayan. Ngayon, dati na naman talagang nilulubog yung Petron, pero hindi siya tumatagal ng ganito katagal. Sa inya, ngayon niya, mas tumatagal nga yung yung tubig, gawa ng barado rin niya yung mga kanal at mataas yung ilog. Kaya ayan, matagal humupa yung tubig. Humupa naman, yun niya lang tagal talaga. At ayun nga guys, dito na lang natin tatapusin ang ating vlog. Ayan, sa mga nasa lanta ng bagyong Karina. Dasal lang at alam kong magiging okay din ang lahat. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Dasal lang lagi sa nasa taas. At yun namang iba na may kakayanang tumulong at tumutulong na, maraming salamat sa inyong lahat. Kaya yun guys, hanggang dito na lang. Ingat, ride safe, peace out.